Ay, alam nyo, nabago yung routine ko today, or nabago yung routine ko simula nung nagkaroon ako ng bagong trabaho. Kasi, dati kasi sa trabaho ko, nung sa condominium custodian ako, after ng work ko, kasi fixed naman yung oras ko, until 4 or 5, nag-DoorDash ako after, and then usually late na talaga ako umuwi, 12, 11, midnight na. So, late na rin ako natutulog. And then, gumigising ako, 6 o'clock, ang mga ganyan. 6:30 talaga, AM, usually ako nagigising. Simula nung nagkaroon ako ng bagong trabaho, nauwi na ako sa bahay around 8 o'clock or 9 o'clock. 6:30 usually, same pa rin, 6:30 to 7:30 ako umaalis. Tapos, natatapos ako sa work 3 or 4, like that, or 5. And then, nag-DoorDash ako. Pero 8 o'clock to 9 o'clock lang talaga ako. Hanggang, or it's like just, hindi na siya late ako umuwi sa bahay. So, ganun, hindi na ako masyadong nagdo-DoorDash talaga ng matagal. Unlike nung dati, kailangan ko talagang humahabol ako ng kota eh. Kailangan ko kota ako. Kasi pag hindi ako kota, yung kinikita ko sa trabaho ko at saka sa DoorDash, dati hindi talaga siya enough. Ngayon, parang medyo okay kasi yung sahuran dun sa sa trabaho ko na bago. Kaya hindi ako push masyado para sa DoorDash. Kumbaga add-ons na lang siya a little. So, hindi talaga obligado na kailangan ganito yung kikitain ko sa DoorDash. Medyo masasabi ko na hindi na ako parang half portion ng DoorDash ko. 2 oras na lang, minsan 3 delivery, 4, okay na sa akin yun. At least meron, di ba? And then, like yesterday, nakakapagod din na yung ginagawa namin kasi, just wanna tell you guys, hindi rin madali yung cleaning dito. Yung, sa amin kasi, naglilinis kami ng mga bahay. May mga tinatawag tayong recurring. Recurring are those customers, like twice a week or twice a month or once a month, bumabalik sila nagpapalinis. May mga, yung klase din ng cleaning namin, may mga deep clean, yan, may standard. Standard, yan yung mga sa labas lang ng mga cabinets, labas ng mga freezers, refrigerators nila, yung mga ganun yung lilinisan mo, sa kitchen na portion, basta standards. It's madali lang siya. Hindi siya masyadong, unlike sa deep clean na talagang parang kasama yung loob, parang gano'n. Move out, kasama yung loob. So, yun yung pagkakaiba. Standard cleaning, medyo sa labas lang siya ng mga cabinets. Pero pag deep clean, a little bit, syempre, deep cleaning, pakasama yung loob. Basta yun. Pag sinasabi kasi natin standard recurring customers, yung always twice a week, once a month. So expected ng mga customers na yung payment nila is ganun lang. Kasi per hour din kasi yung payment nila. So sa amin, pag recurring customers siya, example 5 hours lang. So sa amin kasi, let's say 4 hours. Sa 4 hours na yan, kailangan i-hit mo yan. Like for example, 4 kami. So divide by 4, 1 hour. So, dapat 1 hour lang talaga kami sa bahay. Then, tapos na kami. Alam mo yung mahirap is, yung i-hit mo yung time na yan. Yan yung nakakapagod kasi kailangan bilisan mo. And then, syempre, nagmamanage ka, kailangan i-ano mo sila kailangan i-push mo sila na mag-hit nila. Tapos, nagmamonitor ako sa oras. Kasi pag mag-exceed, babayaran niya ng customer. Medyo ma-disappoint sila. Palagi kaming ganito, anito lang. Alam mo, sa totoo lang, mas masarap magtrabaho na ikaw lang mag-isa kasi yan, sa 4 hours na yan, kaya mo siyang ma-manipulate. Minsan nga, 30 minutes pa yung sobra ko. Kumbaga, 3.5 hours, tapos na ako. So, papetex-petex lang ako para siyempre, mabayaran ako ng 4 hours. Nandun lang ako, wipe lang ako. Unlike sa grupo kayo, kailangan iba kasi iba-iba yung kilos niyo.
So, kailangan i-push mo sila na, oh, dapat ganito, 1 hour lang talaga tayo dito, ganito. So, mabilisan. Kaya, minsan naiikot ko yung lahat. Kaya, medyo nakakapagod din siya. Pero okay lang din naman. Kasi, mas mataas naman yung sweldo kaysa dati na trabaho ko. Pero, yun, ganun yung trabaho dito na may time na binibit ka. Pero pag deep clean at saka yung move out, hindi ako masyadong pressure kasi syempre, we need extra time for that. Napipressure lang talaga ako sa recurring standard na cleaning sa mga customers namin. So, kaya minsan pag sa bahay na, napapagod na ako, hindi na ako nag-DoorDash. Like yesterday, ang aga-aga ko dito, 6 o'clock. Tapos, naiiba din yung tulog ko kasi pag natutulog ako ngayon, mag-alas 3 pa. Gising na ako. Diyos ko. Usually yung tulog ko kasi 5, 6. Okay na ako nun eh. Medyo buhay na ako nun. Kaya, yun. Naiiba talaga siya. Share ko lang sa inyo guys. At least magkaka-idea kayo na iba-iba yung buhay namin sa bansang ito. Iba-iba yung lifestyle namin. Iba-iba yung trabaho. Iba-iba yung sistema na meron kami. Kasi yung mga kaibigan ko sa Brooks, ang saya-saya nila pag Saturday, inuman sila, iba. Namiss ko rin yun. Pero, sa edad ko kasi, parang, naiiba na rin siya na hindi na ako more on inuman. Medyo seryoso na tayo sa buhay. So, yun lang guys. Until next time. Try ko matulog kahit 2 oras lang. Kasi wala naman akong trabaho ngayon eh. Sunday today sa Canada. So, sasama ako sa yung 2 kasama ko na Slovakian. Mag Jamaican food kami later. So, sige na, bye-bye.